Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Uyan na ang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang inihatod sa tuya kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Diyos marahay na aga po mga kaagraryo, mga kasama. Sa nakaaging episode na itampok niya to ang sa tuyang matibay na Assistant Regional Director for Administration, Kandar Bicol, si kaagraryong Herald Tambal. Armas niya ang higos asin naging paglaom para sa mga programa asin proyektong benepisyaryo sa iya pong pinagsiserbesyuhan sa lawig na panahon sa sa ngunyan. Mahiwas po asin napaka-importante ang sa iya pong role sa DAR Bicol. Pati na ang pagkapot niya bilang Assistant Project Split Manager, si rarom kan Admin asin Finance. Asin nanerbihan pa bilang Executive Committee kan DAR Bicol. Ngunyan na aldaw sa tuyang tampok na bisita mga kasama, siya po nakapagtapos ng kolehiyos, naigwanin halangkaw na pagbisto bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts and Economics sa Bicol University kanton 1977 hanggang 1981. Sa iya pong padago sa parambong kan sa iyang edukasyon, nakakuapo siya ni kanakaaging sa nagkapirang units sa Bachelor of Laws asin Bachelor of Science in Commerce. Kanton 2004, napanyaman po ang sa iyang master's degree sa Arts as in Business Administration. Sa ibong nalado nagpun po ang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform, DAR, kan 1982 bilang Agrarian Reform Program Technologist hastang 1988. Sa kaparehong taon, 1988, naglangkaw po ang sa iyang pwesto bilang Senior Agrarian Reform Program Officer na iyo po ang titindugan niya sa sa labi sa 2 dekada, urog na hastang taon 2010. Taon 2011, po dahil po sa iyang dayo po ta serbisyo, digdi naman po siya nadesignar bilang Chief Agrarian Reform Program Officer hastang taon 2022, kasabay kan sa iyang pagkakadesignar bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer Parpo 2 na nagpunpo kan taon 2020. Sa kaparehong taon kan 2022, liwat pong nataon ng tanindoon sa iyang udok sa buta pagsiserbisyo publiko kan siya po official nang maibugtak bilang full-fledged Parpo 2, Kandar, Sorsogon asin sa iya pong pinamayuhan hastang taon 2025. Sa presente po, tangarig padagos na mapakusog ang isperso kan DAR Bicol, dapit po sa padagos sa pagpapasuwag kan pagkabuhay kan mga paraomang benepisyaryo, siya man po nadesignar bilang Special Assistant to the Regional Director. Urog sa gabos po, siya pigbibisto bilang Mami Supra, konsensya po asin mayong iba ang sulementeng ina kan Binibining Pilipinas Supranational 2014 Yvette Santiago. Mga kaagraryo, sa lubungon tapunin palakpakan ang sa tuya importanteng bisita mo niya na aldaw, si Parpo Nida A. Santiago. Kaagraryong Nida, Diyos marhay na aga po. Diyos maray na aga din po, kaagraryo Grace. And sa gabos na naghihinanyog sa programang Kape at Baretang Agraryo, digdi po sa isarong sikat na radio station Rmn Naga City. Wow! Ang sa tuyang bisita, Mami Supra mga kasama. And talagang sailing ko magiging magayon ang sa tuyang urulay-ulay po niya na pag-aaga. Kaagraryong Nida, para po dagustang mabisto pa kan sa tuyang mga paraantabay ngunyan pong aldaw, ano po ba ang papel na pinagkakaputan niya to bilang Special Assistant to the Regional Director? Okay, so maray nakahaputa po yan ka Grace. Now, sa ngunyan po, I was issued with a special regional order designating me as the Special Assistant to the Regional Director. As such, I am tasked to assist
the Assistant Regional Director to implement the land acquisition, distribution, and implementation of project split in DAR Bicol. And addition thereto, I am also tasked to evaluate and assess the implementation and report to the regional director the status of the implementation on both land acquisition and distribution and project split implementation. So, sa dakulang undra po na bago ako mag-retire, bigyan po ng pagkakataon na magsilbi uli sa buong Bicol. Because, base po doon sa introduction na binigay mo kanina, I was then assigned at the regional office for almost a decade also as the regional carpo for operations, which I did just to assist all the DAR provincial offices when it comes to the land distribution activities. So talagang kadako as in importante ang role kansara po assistant special assistant to the regional manager. Kagraryong NIDA, katagod po kan sa imong papel bilang special assistant to the regional director. Paano po nindo na mamantiner ang marhay na koneksyon sa satuyong regional director as in paano ta po nasisiguro na isasabuot po na ang sa inisyatiba maging kanbilog pong kagawaran? Okay, so magayon po katanungan yan ka-agraryo Grace. Una po, we need transparency, okay? Because transparency connotes accountability. And sabi nga, public office is a public trust. So whenever meron tayong mga meetings, seminars conducted, para po magkaiguaning marhay na flow of communications and reportorial results, binibigay agad natin sa regional director ano yung status ng ating implementation para yung relasyon ng mga Provincial Agrarian Reform Program Officer to ng gapos na probinsya ng Bicol ay ma-establish natin, because proper coordination is the key towards teamwork, and it is also a channel for us to be appraised the what to do, the how and the when, and what are the constraints that hinder the implementation of the project. Yan ang pinaka-the best, ang teamwork, and as in Yeah. ang pagiging kumbaga parte kan grupong iyan, talaga ma-acknowledge and support kan kada saro. Kagalong NIDA, syempre po aram taman po na bago po kamon madesignar bilang special assistant to the regional director, ikaman po ang namayo kan DAR Sorsogon. Yeah. Sa imo pong liderato, ano po ang mga ipig-orgulyo tamang accomplishmento asin ang mga daipo nindo malilingawan ng mga taryumpo? Okay po, so unang po, palagi po iting sinasabi, and I claim it, na before going into the accomplishment of what we did, sabi ko nga, we should work hard to be recognized of the good things we did, especially for our agrarian reform beneficiaries. Now, first, ka-agraryo, let me spell out the triumphs what I did in the province of Sorsogon. First, I established a happy leadership, because from then in, I want a productive employee that surrounds me, that gives me positive results. Now, when it comes to the accomplishment related to the department, happy po, gusto po niya paaram sa kabos na in my stint, DAR Sorsogon, siya po yung pinakaenot na probinsya kan bilog na Bicol nagka iguaning award as the very first to be issued with ISO certification. And ngayon, we'll be issuing we will be having a recertification for the second time. And palagi ko pong sinasabi, I cannot have it all without the support of the entire DAR family, and of course, the DAR regional office and the central office. Pangalawa po is, when it comes to project split, marami po kami itong trying po ka-Grace. Una po, we are the very first province nationwide to distribute the electronic titles on the project split. So it's really an honor, and we in Sorsogon, in the entire Bicol, can claim it, because nakatatak na po yan sa buong DAR national assessment that we did
the very first e-title land distribution. Pangalawa po is, una din po kami nakapa-approve ng mga survey plans na napasurvey namin, at ang approval po niyan is both with the DNR and Land Registration Authority. And also, we're able to distribute 4 na tulay ng Pangulo. Okay? That help facilitate. Siya po yung mga daan para yung mga products na ating mga agrarian reform beneficiaries ay maitransport sa bayan para po maibenta. And with the able support from my Parpo 1, who is right now, the Parpo 1, Lisa Ripotente of Darsor Sogon, under her able leadership, yung 4 na tulay ng Pangulo po ay na-distribute in my stint, and that's malaking tulong po yon para ma-transport yung mga products galing sa bundok. Okay, so ngayon po, marami pang dapat ipagbunyi ang Darsor Sogon. And ang hindi po namin makalimutan na sabi ko nga, talagang pinaka-tryong ko, yung World Bank visit na ginawa po yan sa province of Sorsogon as the pilot area. Yung World Bank visit na po yun was attended by guests from the World Bank mission, then the central office, the regional office, provincial offices, and the DAR municipalities, entire province of Sorsogon, and all the provincial officers of the 6 provinces of Bicol were attended to that World Bank mission. And talaga po pinagmamayabang namin, and sa mga naghihinadyo po niya ng mga taga Sorsogon, i-claim natin itong ondra ito because of the hard work we did. So the best practices during that World Bank visit was shared with the rest of the other provinces and with the LGUs. And the LGU of Sorsogon fully supported that event. And sabi nga, sarong ondra po ng Satuyang World Bank ay nag-uli digdi sa Bicol, and Sorsogon was the venue in that pilot testing. So sana po maulit muli. Siya ang famous song natin ngayon. So, at hindi ko naman sinasabi na maulit muli sa Sorsogon. Dapat maulit muli dito sa Bicol region. May rason talaga para i-ablad ang accomplishment mo kan sa imong stint bilang pamayukandar duman sa Sorsogon. Na-mention mo sa bago, happy leadership. Yeah. So talagang yaon si teamwork, gabos nag-participate, and ang pagiging pilot province kan e-titles distribution, dakulang bagay, dakulang onra na sa enterong Pilipinas, Sorsogon ang pinaka-enot, plus itong na-mention mong World Bank visit na talagang nagpailing kan best practices sa Sorsogon. Ngunyan pa lang nagpapaabot kita nin pag-umaw sa bagay na yan. Anyway, kagraryong Nida, kung igwang istorya mga tarayumpo, syempre po igwaman po nin kadifisilan bilang inahampang tang bago po naabtan ng mga siring ng mga bagay. Kung kaya, hapot ko lang po, kung kan ika po ang pamayukandar Sorsogon, ano po ang sa imong pinakamagabat na problema, ang inatubang asin sa tabang kan bilog ni esperso kan sidong opisina, kan Dar Sorsogon, paano po nindo pigtarabang tabangan tangaring iyan po malagpasan? Okay, so this is a very good question agrarian race. Well, para po sa akin, challenges is just but normal. It is a spice, di ba? Siya po yung nagpapanamnam ng niluluto, di ba? Challenge in the sense that lahat po na challenge na ina-encounter namin, and para sa akin hindi yan mabigat. Because as a leader, you stand by on it. And sabi nga, if you are in the government service, you should be onion skinned. Whatever challenges you have faced, you have to face it tactfully. And thanks God, with the aid of my EXICOM and with the support from the regional and provincial offices, we're able to overcome such challenges because through teamwork, we build up. We build up for the good. Para po ini sa mga kagabsan, lalo na po sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. For me, it's a challenge, it's just a spice of life. Kumbaga it's just a peanut for me. Because I've been with the department for 43 years, and 43 years is more than enough for me to learn and relearn and to unload and unload. Wow, yan ang sikreto pala na maghaluikan. Yeah. Ano naman na problema dahil dapat sinusukuan. Yeah. Inaatubang dahil ang problema
may kahampang na solusyon. And addition to that, Grace, parang it's an inspiration that kumbaga sa kwan, before living a day, let it not be a bygone, because in the following day, the following is another day. So always save for the good job and consider the opposite as lessons learned. And before going into the following days ahead forward, always be refreshed. Like us today, we are refreshed because every day is a beautiful day. Garo masakito man nagadtubudan na nag-atubang kaning challenges dahil sa aura mong iyan, garo di ka lamang na-stress. Di ba, Kagraryong Nida? Ang bihira. Kitang-kitang ebidensya, sabi nga ni Kayan. Sa ngunyan po, tawan-taman po doon ang mga inisyatiba kanda Regional Project Management Office sa irarumpukan proyektong split. Sa imo po experience, lalo na po ika ang naging project manager kandar Sorsogon sa nakalihis na taon, paano mo man tabi liwat na ipapaabot ang sa imong dayo po ta suporta as in an expertise mo, lalo na pag-abot sa indong halangkaw na target para sa taon na ini? Okay, sabi nga, it's not a question, it's not the magnitude that counts. Yes, malaki po ang target ni Region 5, that is 32 hectares for the year. But hindi namin yung consider the big one, because the big one are the results of the number of ARBs that will benefit the project split and land acquisition and distribution. So gaano man po yung kalaki kabigat, pag nagtutulungan po, we have the ease of doing business. And that is a challenge for us. So sabi nga, the higher the target, the more beneficiaries will be benefited. Wow. Lalo na sa challenge, di ba? Anyway, kaini pong mga nakaaging bulan o semana, ano-ano po ang mga activities na pinagigibo? As in, isa sa gibo pa kandar Bicol, RPMO, dapat po sa padagos pagpapahigot kan lakdang para sa mas maging kaskas na implementasyon kan proyektong split. Okay, so we are steadfast in what we did, what we are doing now, and what to do next. So right now, umiikot po kami sa lahat ng probinsya. Ang hindi lang namin naabot is Catanduanes, which is scheduled next week. So we are doing rounds to evaluate the accomplishment, and if not accomplished, the what to do. Parang it's a proactive activity with our counterpart in the field and with the line agencies para po mapadali ang trabaho. Kasi at the end of the day, ang mission and vision ng Department of Agrarian Reform is to uplift, iangat natin ang buhay ng ating mga magsasaka. And namatimi po yan na i-feature ta po ang mga pamayukandar sa kada probinsya. Talagang aktibo po ang implementasyon as in supporting sa proyektong split. Sa kabilugan po, Tabik Agraryong Nida, ano po ang mga nagpapadagos sa mga lakdang kandar Bicol as a whole? Sa mga masunod na aldaw, bulan o taon, ano po ang dapat lauman kan publiko o na po ang mga paraumang beneficiaryo? Okay po, with due respect to the succeeding question, Ka-Agraryo Grace, pwede ko bang dagdagan yung kaninang katanungan? Now, regarding po doon kung ano pa yung mga inisyatibo na giniibok ang departamento, sa ngunyan po nagkakaroon kami ng stakeholders forum. Now, in that forum, guested are the local government units, the agrarian reform beneficiaries, and the youth. In that stakeholders forum po pinapaaram ano ang mga benepisyo na makukuha sa project split and sa regular activities in the DAR. And salamat po. Nang dahil sa project split, meron po kaming stratcom na ang pinaka-busy ditong mga tao ay yung ating mga regional PIOs, the information officers, both in the regional na provincial offices, and yung mga media writers namin. And isa nito po, andito si Wency, andito si Tricia, andito si Froy. And of course, we have the mother hen, the Miss Lisa Repotente, guiding us how to air what DAR is doing, especially the project split, because we're into the media mileage. And salamat po, Ka-Agraryo Grace, pagpaundra, nabibigyan kami ng slot dito sa Rmn because of the radio
stakeholder namin, engagement with you, na sana po for life ito, para po may paabot ano ang serbisyo, what DAR can offer, lalo na po duman sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. And hindi lang namin po nililimit sa agrarian reform beneficiaries, ito po na may mga kapahaputan manugod po sa mga agricultural land. Actually, ninulikan programang Kape asin Baretang Agraryo, dumanta na hiling and very broad pala na serbisyo kandar. Dati nakakaaram lang kani sa to yung mga agrarian reform beneficiaries. Opo. Pero ninhuli kang programang iniluway-luway na ipapabisto ta, araw pala kani importante asin dakulaon ang role sa satuya kan opisina kan Department of Agrarian Reform. Opo, kasi hindi lang po kami into land distribution. Kami po ay nagbibigay ng support services sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries and the ARBOs, the organizations. So we did training, then provision of farm machineries. Pagkataon na ito ng mga farm machineries, tinuturuan ito pa maging entrepreneurs. And we establish engagement with our institutional buyers. So yung mga produkto po na satuyang mga paraoma, na pigta-transport by the farm-to-market roads and tulay ng Pangulo, yan po ay nag-ano tayo ng marketing engagement with institutional buyers like the PNP, the BGMP, the SUMAR, and the Source of Medical Mission Group, that's an hospital, na kami po ang nagpo-provide ng rice. Kumbaga sa kuwan, we're linking up with the marketing agreement para po yung mga ARVs natin, yung mga produkto nila ay pag-uwi sa bayan, meron na po silang merkado. So meaning, dahil lang nag-stop duman sa pagtaukan titulo, pati si marketing ng mga produkto, iyon pa ang support kan Department of Agrarian Reform. Opo. Also, kung meron silang mga katanungan regarding legal services, yan po, bukasan sa muyang opisina, magpunalasot sa niyang alas 5 para sa may mga kahaputan. Libre po kamo magduman sa kanya-kanya munisipyo, sa mga municipal offices and provincial offices sa 7 probinsya kan Rehiyon Bicol. Opo. Kagar yung nida na baretami po, napaparani na po an sa imong retirement. Siguro po aprobitsaran ko po ang pagkakataon na ini na balikan ang mga marhay na naginibuhan mo po sa laog kan halawig na panahon. And sa kunyan po siguro maski mag-abot man ang panahon na mayo ka na po sa departamento, ano po ba ang liwat an sa imong pigmamaawot sa imong mga naging kaibahan, nakatrabaho asin sa gabos ng mga Bicolanong paraomang benepisyaryo na padagos po nagahalat kan sa indang sa diring titulo nindaga. Okay, so salamat sa pagtauning halipot na oras para po ipahayag ko ang sa kuyang namamatean. Naharani po ang July 21. That is my 65th birthday. So, been with the Dar again, I repeat, sa bilang na 43 na anyos, sabi ko nga na, Dar is my first love when it comes to work. And sinabi ko po nga, you work hard for betterment so that meron maalala kung sino ka. Kung ano nagawa mo sa departamento. So sabi ko nga, palagi kong itong sinasabi, kung meron akong mga meetings and engagement just to inspire the millennials today, the Gen Z, sabi ko kan ang edad akong 21, I need to work. Because I want to prove my self-worth. And I want to establish dependency from my widowed mother of 3 kids. So nag-asawa na po, kasi nga yun ang sabi ko nga sabi daw dapat mag-asawa. And thanks God, let marriage po. 29, I am gifted with 2 kids. So sabi ko, wala na akong mag-i-ask. So, being a married, being a mother of 2, sabi ko, this time, there is no need to work. I want to work. Because I want to add to the bread. I want to add butter to the bread provided by Mr. Santiago. Then, sabi ko nga, aged 64, sabi ko, gusto ko na mag-retire. But I really choose to work. Why? Because I want to share. I want to impart. Because ang trabaho po sa agrarian is not routinary. Hindi yan nung ordinaryong trabaho.
Because being with the DAR is a mission and a visionary work. And yung palaging inisip natin, yung paano maiangat yung kabuhayan ng mga taong nasa laylayan. And that is in accordance with the mandate of our President Bongbong Marcos Jr. And kaagipot po yan sa 9 goals ni Secretary Conrado F. Estrella III. And sabi ko nga nearing my retirement, sa kulang pasalamat po sa sakuyang mga kairiba sa opisina, both at the regional and provincial level, and also to our able regional director, Rmn Theodore C. Sindak, ang aming the beloved Secretary of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella, sa pagbigay ng tiwala na ako ay mamuno ng isang probinsya. So ngunyan po, I am nearing to that retirement, sabi nga, is a new beginning of a journey which I have to savor out of the dark. But palaging sinasabi ko po ito sa mga dati kong trabaho, hold on, establish that good leadership, because be a model and always establish that integrity, di ba? Sincerity and dedication and commitment sa trabaho. Kasi in the end, meron kang reward from above. So, yun lang po, ka-Agrario Grace, and sa mga ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, na hanggang ngayon nag-aantay ng kanilang titulo, be it sa mga sa tinawag nating new land, sa collective CLOA, o yung mga individual title. Sabi ko nga, there is patience in waiting. Maghalat po kita kasi in due time, maabot po iyan. And sa rupa po, gusto ko pang ipaaram sa Gabos, ka-Agrario Grace, na igwa po kitang schedule sa mga abot na bulan, magkakaigwa kita ng land distribution title and cookroom distribution. Now, ano po itong cookroom? This is a certificate of condonation of mortgages. So, sa mga paraong po naghihinanugon yan, kung po po ay may hawak na titulo, na yung inaapod po na collective CLOA, makipagpartisipar po sa mga DAR municipal offices when it comes to project split. Kasi po, kung dai ka mong individual ang titles, ano ang basihan para magtikwa ka mo ng condonation award. So, para po maaraman kung ka po ay magiging recipient, matatanam ko ang cookroom, ibig sabihin, hindi na ako magbabayad ng amortisasyon. Magduman po kamo sa pinakamaraming municipal agrarian office, kung sa inang lugar, kung sa inong piguguma, or to the nearest provincial office para maghapot kung kamo po kaibanan duman sa listahan kang condonation bill. Okay. Ngunyan po ka-agraryong NIDA, pagkakato mo na po ini para ipaabutan sa imong mensahe sa satoy mga ka-agraryong nagaantabay sa programang Kape Asin Bareta Agraryo. So, manatili po tayong makinig sa mga radio stations, lalo na po dito sa RMN. At saka po sa Facebook, meron po kami. And meron po kaming inorganize ngayon yung Stratcom. Kasi po we are into media mileage para po ipagbunyagi at ipamahagi ano yung ginagawa at gagawin pa ng departamento. So, ending po, ito po ang aming battle cry, Sulong Agraryo. Yan po ang sa tuyang episode ngayon po aldaw sa Kape Asin Baretang Agraryo. Sino pong naantabayanan sa pagi ka 91.1 Dwnx asin 1296 sa Amerikan kasi ng mga radyo. Ako po ang sinong nakiibanan si Radyoman ka-Agraryong Grace Inocente sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Sa indong ladang ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.